Oh no! No, 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 no. Yo, what's up guys? Andiyan pala kayo lahat, no? Shoutout po sa lahat ng mga viewers natin dyan. This is Kuya Ready Boy for today's video. Mag-share ako sa inyo ng 5 tips kung paano ninyo maiiwasan o yung rejection sa call center. Sasabihin ko sa inyo yung 5 reasons kung bakit marami ang bumabagsak para at least, diba, maiwasan ninyo. Make sure na matapos itong video na to dahil meron ako sasabihin sa inyo or i-reveal na work from home hiring na talagang kapanapanabik at pwede ninyong applyan. Kaya kung gusto mo na mga ganitong uri ng content, don't forget to like this video at i-click yung subscribe button at yung notification bell para updated ka pa sa mga paparating kong videos. Before we start, shoutout ulit sa nanalo ng 500 Gcash na nakaraang video ko. Kung gusto mo manalo, comment sa baba kung gaano kapogi si Kuya Ready Boy. Without further ado, let's get started. Thank you for calling customer service. Welcome back sa channel ng mga swabe. Nagbabalik ang inyong lingkod, Kuya Renny Boy, para magbigay na naman sa inyo ng tips para ma-make sure natin na makakapasa kayo sa call center. And for this time, katulad na nabanggit ko kanina sa intro, magbibigay ako sa inyo ng 5 bagay na dapat ninyong iwasan para hindi kayo bumagsak sa pag-a-apply sa BPO. Pero bago ang lahat, survey muna tayo sa lahat ng mga naghahanap ng work from home, comment sa baba, work from home. Sa lahat ng mga naghahanap ng local account, comment sa baba, local account. Alam ko nainip na kayo kaya hindi ko na ito patatagalin. Tip number 1 natin para ma-make sure natin na hindi kayo babagsak sa BPO is avoid red flags. Guys, napaka-importante ng red flag, guys. Alam nyo ba kung bakit marami ang bumabagsak sa call center is dahil hindi sila aware na nakakapagbanggit pala sila ng red flag during interview. Yung mga red flag na binabanggit, guys, katulad ng I'm planning to continue my studies in the future, I'm planning to start a business, I'm planning to go to abroad, yan po, guys, ay mga red flag answers, okay? Tandaan niyo kapag nagtatanong si interviewer ng mga pang long term na interview questions, mapa situational or behavioral, dapat ma-establish natin sa interviewer na magtatagal tayo sa company nila. So wag na wag tayong magbabanggit ng may plano kayong umalis ng bansa, may plano kayong magtayo ng business. Wag ganun, guys, kasi ang mafe-feel ng interviewer ay hindi kayo sincere sa pag-a-apply at meron kayong ibang agenda na pwedeng i-prioritize kumpara sa pagiging employed nyo sa company nila. And may mga instances din, guys, na alam niyo yun, kahit hindi niyo sabihin sa interviewer, minsan parang kukulitin kayo ng interviewer at kayo pa mismo ang tatanungin, are you planning to continue your studies someday? May mga ganyang instances, kaya wag na wag po kayong madudulas, okay? Wag niyong sasabihin na, yes, I'm planning to continue my studies kasi laglag ka talaga dyan. Pag sinabi rin nating red flag answers, kasama na rin dyan yung mga, alam nyo yun, yung mga gumagawa ng napakahabang storya during interview. Alam nyo yun, imbis na direct to the point or straightforward yung mga answers natin, ang ginagawa natin, nagpapaawa tayo, nagkikwento tayo ng ganito yung problema namin sa bahay, may utang sa akin si ganito, may utang sa akin si ganyan, tapos gusto ko makatulong sa pamilya ko na hindi nila ko kayang pag-aralin, mga ganyan-ganyan, guys, which is hindi po yan effective answer during interview. So yun, guys, para ma-make sure na makapasa kayo sa BPO, make sure to avoid red flag answers. Tip number 2, kung gusto mo talaga makapasa sa call center, avoid using vernacular language. Wag na wag kayong magtatagalog, guys. Wag kayong, alam niyo yun, pag na-carried away kayo, minsan bigla kayo napapasabi ng oo, hindi, pwede, di ba? Pag ganyan. Tandaan nyo, guys, yung interviewer, kahit isang Tagalog word na babanggit ninyo, critical na agad yung application process ninyo. And mataas yung chance na babagsak kayo or marereject kayo sa pag-a-apply. Kaya instead na sobrang bibilisan or babagalan mo yung salita mo kapag ini-interview ka, ano mo lang, i-manage mo lang yung facing mo. Okay? Huwag kayong masyadong matawag dito, huwag kayong magmamadali. Okay? Para hindi kayo nabubulol, hindi kayo nag-i-stutter kapag ini-interview kayo. Kasi minsan, yun yung nagiging reason or factor kung bakit tayo nakakapagsalita bigla ng Tagalog. Okay? Aalisin nyo lang yung kaba. Huwag kayong masyadong, alam nyo yun, huwag nyo iisipin na, naku, baka hindi ko kaya to, baka bumagsak ako. Huwag kayong maging negative. Kailangan isipin niyo na tropa or kaibigan nyo lang rin yung interviewer, pero dapat professional pa rin. Third tip ni Kuya Renny Boy para makapasa kayo sa pag-a-apply. Actually, itong tip na to, nakuha ko mismo sa mga insider dito sa Stock PH. Alam nyo yun, talagang ito yung usual na sinasabi nila kung bakit maraming bumabagsak sa call center. So, ang swerte ninyo dahil maririnig ninyo yung tip na to.
Okay, iwasan ninyo na hindi updated yung mga resume ninyo. Okay? Kasi yan po pala talaga yung tinitignan ng mga interviewer. Kasi guys, yung resume ninyo, it will serve as your 30-second sales speech. Okay? Para ibenta ninyo yung sarili ninyo. So, dapat, minimake sure natin na updated yan. Lahat na sinasabi natin sa interview, magmamatch yan sa mga nakasulat dun sa resume ninyo. So, kung ang nakalagay sa resume ninyo ay 3 years yung experience ninyo, dapat 3 years yan. Okay? So, kung ang experience ninyo or background ninyo ay 2 years, dapat 2 years yan. Okay? Walang labis, walang kulang. Kaya, kung ngayon pa lang hindi updated yung resume ninyo, ina-advise kita ngayon pa lang, i-update mo na yan. And sisiguraduhin din natin guys na yung mga cover letter or yung mga nakasulat dyan sa mga objectives, wag natin basta-basta kunin sa Google. Kasi nasisense or nalalaman ng interviewer kapag hindi sincere yung pagkakagawa ng resume natin, nanghiram lang tayo ng template, ginaya lang natin yung ganito, ganyan. So, hindi po ikaw yon, okay? Ang gustong malaman or ang gustong makita ng mga interviewer, dapat sa resume pa lang, makikitaan ka na nila na sincere ka, professional ka, ano ba yung mga personality na meron ka, ano ba yung work experiences na meron ka, at ano ba yung mga skills na may contribute mo dun sa company nila. Tip number 4 kung bakit marami ang bumabagsak sa call center at dapat iwasan mo to, no preparation. Yan guys, iwasan nyo yan. Huwag kayong mag-a-apply sa call center na hindi kayo prepared. Hindi man lang kayo nag-research about sa company, ano ba yung mga core values nila, hindi mo man lang inalam kung ano ba yung mga job description or mga gagawin dun sa trabaho na ina-apply mo. Okay, bago kayo pumunta sa isang kumpanya, bago kayo mag-apply through online, virtual, or mapa-walk-in, bago kayo pumunta doon, mag-research muna kayo. O kaya, albawa, ina-apply mo, CSR. Ano ba yung ginagawa ng isang customer service representative? Paano niya hinahandle yung mga calls, yung mga customers via phone? Paano nga ba makapasa sa mga interviews? Actually, may mga sample interview questions with sample answers na ako sa YouTube channels ko. Kompletos recados yan. Kung gusto mo mapanood, link it up there. Makakatulong sa yan. Kasi guys, kung preparado kayo sa mga interview, sa mga assessment, di ba, magi-stand out kayo. Guys, real talk. 3%, 3 to 5% lang ang nakakapasa sa BPO sa mga companies araw-araw. 3% lang. Sa 100 katao, 3-5 ang nakakapasa. Okay? Kapag nag-apply sa call center, kaya make sure ninyo na bago kayo pupunta, dapat meron kayong bala. So kasi guys, iba pa rin kasi yung prepared talaga. Alam niyo yun, talagang hindi kayo kakabahan, hindi kayo mauutal-utal kasi handa kayo. Confident kayo sa sarili ninyo na kayang-kaya kong gawin yung trabaho. Ako yung dapat applicant na i-hire ninyo. Okay? So isipin nyo lang yung mga interviewer na yan, mabaho lang rin tayo ng mga yan. Kaya huwag kayong kakabahan kapag kinakausap kayo. So kung prepared ka, kaya mo na makipagsabayan sa mga English interviews, behavioral interviews, situational interviews, kayang-kaya mo rin mapasa yung mga assessment. And naniniwala ako na magkaka-job offer ka rin. Last but not the least, tip number 5 ni Kuya Renny Boy, mag-aral kayo ng mock call or basic call flow bago kayo mag-apply sa call center. Okay? Isa sa mga reason daw, sabi ng insider dito sa Stack PH, isa sa mga reason kung bakit may bumabagsak sa call center is hindi sila aware sa basic call flow. Ano ba yung basic call flow? Kung napanood niyo yung intro ko sa nakaraang video ko, 'di ba? Pinakita doon kung paano mag-opening spiel, kung paano mag-empathy, kung paano mag-verification process or mag-assist ng customer via phone, kung paano mag-offer ng further assistance, kung paano mag-closing spiel, yun po yung tinatawag na basic call flow. Okay, hindi na kasi reason ngayon kapag nag-apply ka sa call center na wala akong alam sa ganito, wala akong idea sa ganyan, mahihirapan ka talagang makapasa. So, pero kung ikaw, nag-aaral ka ng basic call flow, inalam mo kung paano mag-assist ng customer via phone, alam niyo yun, kaya mo na mag-opening spiel, kahit hindi ka pa nakakahawak ng microphone or ng headphone, di ba? Iba pa rin kasi paghanda ka talaga. So, when we say mock call naman guys, parang role play lang to, parang practice, okay? Minsan kasi sinasama na nila to sa final interview, okay? Or account validation ng isang call center company. So, mas maganda kung handa ka, mas maganda kung may idea ka sa call flow, kapag nilatagan ka ng script, kapag binigyan ka ng situation or scenario, magagawa mo na siya ng paraan kung paano ma-resolve yung issue ni customer, kung paano mag-overcome ng mga rejection, kung paano magbigay ng resolution, mag-troubleshoot, and anything. Diba? Napaka-importante na may alam na kayo kahit paano sa basic call flow. Kaya, kung di mo pa napapanood yung mga videos ko about sample mock calls, iba't ibang role play sa iba't ibang uri ng account sa call center, meron tayong playlist dyan. Kung hindi mo pa napapanood, link it up there, makakatulong rin sa'yo yan this 2024.
So that's it for today's video. Sana nakatulong yung video na to ni Kuya Renny Boy. Kaya kung bago ka lang dito, make sure na naka-like, subscribe at comment ka lagi sa mga videos ko para updated ka pa sa mga paparating. Before I end this video, shoutout and congratulations din sa lahat ng graduates ng Boldmans Academy, Batch 33. Kung gusto ninyong humabol sa next batch, comment sa baba ng #scholar at i-PM nyo ako sa Facebook page ko, Kuya Renny Boy Official. Actually, libo-libo na nakapasa sa Boldmans Academy dahil sa mga tips na binibigay ni Kuya Renny Boy. At ang kagandahan dyan, kapag graduate mo, meron ng job assistance guaranteed, meron ka pa makakuwang certificate. Kaya ano pang inatay ninyo? Virtual lang yan, kahit nasa bahay ka lang, pwede ka na matuto. Okay, i-PM nyo na ako sa Facebook page ko. Hopefully, magkita-kita-kits tayo sa Batch 33. So, shoutout sa lahat ng mga nagpapa-shoutout dyan. God bless us all.